Hi guys, welcome back here in our YouTube channel. Kung bago ka pa nandito, don't forget to like, share, and subscribe sa ating YouTube channel for more helpful online tutorials. Hello mga ka-ICT! So sa video na ito, ipapakita ko sa inyo ang step-by-step na proseso kung paano mag-submit ng diagnostic test result gamit ang Division Assessment Information System o DIAS. Kung first time mong gumamit ng system na ito, o gusto mong maiwasan errors sa submission, panoorin mo ang video na ito hanggang sa dulo. Okay, so una sa lahat is open lang natin ang account ng ating school head. So make sure na alam natin yung password ng DepEd Gmail ng ating mga school heads kung ICT ka po. Okay, so open lang natin yung diagnostic scores. As you can see, wala po yung grade 1, no? Grade 1, grade 2. So, all we have to do is create. Dito tayo sa manage section. Ayan, mag-create po tayo ng account. Click lang natin yung add section. Ayan, click natin yung add section. Wait lang. Ayan. So, dito, ilagay lang natin yung section name. Then, grade level. We have rows sa section name. Then, we have grade level which is grade 1. Kasi yun ang data na ilalagay natin. Then, anong school year. Then, sino po yung advisor? So, select lang po kayo kung sino yung advisor doon. Then, dito naman is ilagay nyo kung ilan yung ating students. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Since 8 po yung binigay nila na data sa atin, so 8 po yung ilalagay natin. Then, click na natin yung create section. Yan. So, wait lang po. Medyo loading. Okay, so dito, balik na tayo dito sa diagnostic scores. Ayan. So, as you can see, makikita natin yung grade 1. So, may 5 subjects po siya. Mathematics, language, reading, literacy, makabansa, at good manners and right conduct. Now, may sinamit po sila sa akin na file. Ito yung file po. Okay, so dito is entry lang natin to agad since mayroon na po tayong result. We have 51.88. Ayan. So, sa mathematics po yan. Then, we have language. Wait lang, language. Ilagay lang po natin. So, sa MPS. Ayan. So, make sure may file na po kayong ganito para mabilis po nyong ma-entry yung mga MPS score sa diagnostic test. Okay, so entry lang natin yung mga data. Ayan, sa reading and literacy. Then, pagkatapos ito, i-check nyo po baka magkamali po kayo ng entry. So, make sure na yung isasubmit natin na file is reliable. No? Totoo. Factual. Okay, so check lang natin para iwas tayong magkamali dito. Okay, next, we have makabansa. Ayan. So, ilagay lang po natin. So, automatic po, may scores na dyan sa MPS. Okay, so sa wala po ang mga file, while data entering na. Sa mga walang file na ganito, you can comment down below para ibibigay po natin yung file. So, mga wala pa po. Pero kung meron lang kayo, okay lang. Okay, so ayan. So, submit lang natin. Okay. So, i-check ko. Ayan, nagkamali ako sa mathematics. Nagkamali ako sa mathematics. Sa language pala yun. Sana. Okay. Ayan. So, tapusin lang po natin. Okay. So, once matapos na po ito lahat, click lang natin yung save. And, also, don't you worry kung magkamali po tayo kasi editable po ito. No? Pwede po natin yang ma-edit. Ayan, so, ganun lang po siya kadali guys. Once ma-save, okay na po tayo. And, yun lamang ating video for today. So, sa walang file na ganito, make sure na you comment down below. You can also fill in sa ating Google Forms para directly ko isasubmit dun sa inyong Gmail. So, ayun lamang po and hopefully may natutunan po tayo and God bless po sa ating lahat. See you on my next video. Bye and God bless po sa ating lahat.